Sa isang emosyonal at matapang na pagbubunyag, inilahad ni Liza Soberano ang masalimuot na mga karanasan sa kanyang buhay, mula sa mapait na alaala ng pang-aabusong naranasan noong kabataan hanggang sa opisyal na pagkukumpirma ng kanyang hiwalayan kay Enrique Hill. The Philippine Showbiz List presents Liza Soberano, tinuring na parang aso, inabuso noon at hiwalay na kay Enrique Hill. Liza finally confirms breakup with Enrique. Matapos ang matagal ng bulong-bulungan, tuluyan ng inamin ni Liza ang tungkol sa kinahantungan ng masayang relasyon nila noon ni Enrique. Nangyari ito sa podcast episode ng Can I Come In, kasama ang podcast cinema documentary director na si Sarah Baba. Sa loob ng isang 56-minute episode, buong tapang na isiniwalat ni Liza ang ilang mahalagang bahagi ng kanyang personal na buhay. Kabilang na ang kumpirmasyon ng kanyang matagal ng hiwalayan kay Enrique at ang kanyang damdamin ukol sa sistemang love team sa showbiz sa Pilipinas. Sa gitna ng malalim na usapan, tinanong ni Sarah si Liza kung mayroon ba siyang nais i-anunsyo. Dito na tuluyang inamin ni Liza ang matagal ng usap-usapan. Hiwalay na sila ni Enrique sa loob ng halos 3 taon. Why Liza chose to stay silent about her breakup with Enrique. Habang hindi niya nais magsalita para kay Enrique, inilahad ni Liza kanyang sariling dahilan kung bakit siya pumayag na manahimik muna sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ayon kay Liza, matagal na niyang gustong sabihin ang totoo, ngunit pareho silang naging hindi tapat sa publiko. Lahad niya, si Enrique mismo ang humiling na wag muna nila ipaalam ang kanilang paghihiwalay. Pareho umano nilang ayaw itong tanggapin noon, kaya mas piniling itikom ang bibig. Inamin din ni Liza na bahagi ito ng kanyang pagiging people pleaser, kung saan takot siyang mawalan ng pagmamahal at suporta mula sa mga tagahanga kung malalaman nilang wala na sila. Liza considers Enrique as her childhood best friend. Inamin ni Liza na malalim ang naging epekto ng kanilang hiwalayan sa kanya ni Enrique. Minsan daw ay naiisip niya na kung mas pinili lang niyang maging matatag, baka sila pa rin ni Enrique sa kasalukuyan. Ngunit sa kabilang banda, mas nanaig sa kanya pangailangang piliin ang sarili, kilalanin kung sino talaga siya, at lumago bilang isang individual. Emosyonal na sinabi ni Liza na daladala niya ang matinding guilt dahil alam niyang maraming tagahanga ang umaasa na magtatagal ang kanilang relasyon. Para sa kanya, parang binigo niya hindi lang ang mga fans, kundi maging ang mas batang bersyon ng sarili niya at maging ang kanyang magiging anak sa hinaharap. Ayon pa kay Liza, may mga bagay sa relasyon nila ni Enrique na alam niyang hindi na dapat palagpasin, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong tinitingala siya. Ibinahagi ni Liza na kahit patuloy pa rin sila nagkakausap ni Enrique paminsan-minsan, nananatili pa rin ang bigat ng kanilang paghihiwalay sa kanyang damdamin. Ayon sa kanya, nakakaramdam pa rin siya ng konsensya sa naging desisyon niya. Tuwing nakikipag-ugnayan siya sa kanilang grupo ng mga kaibigan o kaya kapag kinakamusta niya si Enrique, hindi raw niya maiwasang maramdaman na siya naging makasarili sa kanilang relasyon. Liza on mom's meth addiction. Ayon kay Liza, ay pinanganak siya sa magulang na misguided o ligaw ng landas, na parehong naharap sa matinding kahirapan at maling desisyon. Inilarawan niya ang kanyang mga magulang na sila Jacqueline at John bilang parang Bonnie and Clyde, isang magkaibigang sangkot sa iligal na gawain. Ibinunyag niya ang kanyang ama ay isang chemist na kalaunay nahuli at na-deport sa Pilipinas sa mga kaso may kinalaman sa paggawa ng droga, habang ang kanyang ina naman ay nalulong sa crystal meth. Mas lalong naging masalimuot ang sitwasyon nang tuluyang mawala ang kanilang ama at naiwan silang magkapatid sa poder ng inang lalong nalulong sa droga. Ayon kay Liza, kahit ang nagdadalang tao ang kanyang ina sa kanyang kapatid, patuloy itong gumagamit ng droga. Dahilan kaya pinanganak ang kanyang kapatid na may pagkaka-addict din sa crystal meth. Abused by mom's ex-boyfriend. Ibinunyag ni Liza na matapos mahiwalay ng kanyang ina sa ama niyang si John, nagkaroon ito ng relasyon sa isang lalaking nagngangalang Michael na tinawag niyang really bad news. Sa edad na 2 taon pa lamang, naranasan na niyang mapasama sa isang mapanganib na sitwasyon na umabot pa sa balita. Ayon sa kanya, ninakaw ni Michael ang isang minivan at isinama si Liza, ang kanyang ina, at ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito, iniulat sila bilang nawawala matapos magsampa ng missing persons report ang pamilya ng kanyang ina. Isang insidenteng naiulat pa raw sa TV bilang kidnapping. Ang mas nakakatakot, habang mag-isa sila magkakapatid, kasama si Michael sa loob ng van, inutusan siya nitong saktan ang kanyang kapatid. Ay kapag hindi siya sumunod, ay pinapalo raw siya nito ng baril sa ulo. Makalipas ng ilang oras, natuto ng mga pulis ang kinaroroonan nila matapos tumawag ang kanyang ina. Parehong inaresto sina Michael at Jacqueline, dahilan para mawalay si Liza at ang kanyang kapatid sa kanilang mga magulang.
treated like a dog abused by foster parent. Matapos makulong ang mga magulang kasama ang kapatid, pansamantala sila inalagaan ng kanilang mga lolo't lola. Ngunit kalaunan, dahil sa katandaan ng mga ito, ipinasok sila sa foster care system. Sa isa sa mga foster homes na tinirhan nila, napunta sila kay Melissa, isang babaeng ipinakilala bilang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Ngunit ayon kay Liza, malayo ito sa katotohanan at binigyang diin na tinuring siyang family dog. Pagbabalik tanaw ni Liza, tuwing family movie night, pinauupo siya sa isang malaking kahon sa likod ng sofa na parang aso, habang ang ibang bata ay nanonood ng normal. Isang beses, pinilit siyang kumain ng meatball hanggang siya ay mabulunan na naging sanhi ng kanyang phobia. Sa isa pang pagkakataon, inutusan siyang linisin ang dumi ng aso gamit ang kanyang dila habang hawak siya sa batok. Hindi lang pisikal at emosyonal na abuso ang naranasan niya dahil hindi rin siya pinapakain ng ilang araw at pinatulog sa malamig na garahe ng walang kama. Sa tuwing may bibisitang social worker, ayon kay Liza, bigla naman niya ipapakita na lahat ay maayos at pininiwalaang mahal siya ng kanyang foster parent. Ngunit tuklasan ng social worker ang katotohanan nang bigla ang bumisita ang isang social worker at nakita ang mga palatandaan ng pang-aabuso sa katawan ni Liza. Dahil dito muli silang bumalik sa pangangalaga ng kanilang mga lolo't lola. Liza's uncomfortable first encounter with a strange father. Matapos maranasan ang sunod-sunod na pang-aabuso sa Amerika, inilipat si Liza at ang kanyang kapatid sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin naging maganda ang kalagayan nila nang ipadala sila sa Pilipinas upang manirahan sa kanilang amang si John na matagal nang hindi nila nakakasama dahil sa kalusugan at pinansyal na problema ng kanilang mga lolo't lola, pati na rin sa bagong pamilya ng kanilang ina. Inamin ni Liza na labis niyang tinutulan ang desisyong yun. Hindi nagustuhan ng kanyang ama dahil hindi siya lumaki kasama nito. Kilala lang niya ito at paminsan-minsan nakikipag-usap sa kanya sa telepono. Ngunit hindi niya kailanman naisip na manirahan ng full-time sa Pilipinas kasama ang ama niya. Ngunit ito ang kailangang mangyari. Sa edad na 10, tuluyan silang lumipat ang kapatid niya sa Pilipinas upang manirahan sa kanilang ama. Pagdating sa bansa ay kay Liza, nahirapan siya sa pagbabago ng kultura at inamin na hindi naging komportable ang pamumuhay niya sa piling ng ama na tinuturing niya isang estranged father. Embracing self-worth, the path to freedom. Sa pagbabalik tanaw sa mga pinagdaanan, inamin ni Liza na nabuo sa kanya ang galing pagliit ng sarili. Isang paraan para hindi siya maging pabigat sa mga tao sa paligid niya. Sa takot na mawala ng koneksyon at pagmamahal mula sa mga tao, tutunan niyang tiisin ang hindi magandang pagtrato sa kanya. Anya, tinanggap at pinayagan niya ang paulit-ulit na kawalan ng respeto at pang-aabuso dahil sa takot na iwan siya ng mga taong hindi man lang natakot siyang mawala. At patungkol sa kanyang childhood trauma, inamin ni Liza na nang maging love team na sila ni Enrique at nagsimula siyang kumita ng maayos, doon natigil ang karahasan at pang-aabuso sa kanyang buhay. Ang tambalan daw nila ay naging safety net at armor. Sa on-screen partnership, nakatakas siya sa kahirapan at nagsimula siyang mamuhay na may kontrol sa sarili. At bagamat tapos na ang relasyon, hindi may kakailang napakalaki ng papel ni Enrique sa paghubog ng kanyang buhay at pagkatao. Sa pagtatapos ng video, sinabi ni Liza na ang pagbabahagi ng kanyang kwento ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan. Tinawag niya kanyang sarili sa pangalang Hope, siyang tunay niyang pangalan, at ipinangako niya na hindi niya hahayaan na may sinumang magpaparamdam sa kanya na siya ay mababa o hindi karapat-dapat. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!